Ito ang bagong araw, ito'y araw ng tagumpay. Anak ng tanging buhay, siya'y ating parangalan. Si Jesus, muling nabuhay. Sa kamatayan, nagtagumpay. Magalaw, huwag nang lumuha, hinango daw sa sala. Kristo Jesus, tunay kang hari, kami sa'yo'y nagpupuri. Sa krus, ika'y namatay. Ngunit kang nabuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ito ang bagong araw, ito'y araw ng tagumpay. Anak ng tanging nabuhay, siya'y ating parangalan. Si Jesus, muling nabuhay. Sa kamatayan, nagtagumpay. Magalaw, huwag nang lumuha, hinango daw sa sala. Kristo Jesus, tunay kang hari, kami sa'yo'y nagpupuri. Sa krus, ika'y namatay. Ngunit muli kang nabuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. 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 Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon pong tayo ay pumapasok na sa ikatlong linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus.
tayong lahat ay inaanyayahan na hindi lamang isabuhay ang diwa nito, kundi bilang Kristiyano, bilang naniniwala sa muling pagkabuhay, ibahagi ito sa iba kung saan ginagamit tayo ng Panginoong Hesus upang maging instrumento ng mabuting balita ng kaligtasan. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at yung intensyon ng ating pambansang dambana kung saan ating ipinapanalangin araw-araw ang mga may sakit na malapit at mahal kay Santo Padre Pio. Atin din pong alalahanin ang lahat ng mga nawawala ng pag-asa, ang lahat ng nawawala ng pananampalataya, at ang lahat ng mga ayaw ng magbalik loob sa Diyos. Hilingin natin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio at ng mahal na ina na kasihan sila ng Diyos upang palakasin ang kanilang pananampalataya at pag-asa sa Panginoong Hesus na muling nabuhay. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Kristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat Ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban, upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao,
ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya, itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyo'y palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon nang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusa ko't hirap, ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag. Dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal ng poon akong kanyang hirang. Dinirinig niya sa pananawagan. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin, nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw poon ang nangangalaga. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, sinulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyay si Hesukristo,
ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang mga nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Poong Jesus, aming hiling, kasulat ay liwanagin. Kami ngayon mag-alabin. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroong tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala, dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo. Nung kasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit, at binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan ng pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan.
ay dapat ipangaral at sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa bagay na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay makaka-relate kapag sinabi nating pagkain. Ano po? Favorite pastime daw po natin ang kumain. Kung meron mang hindi, siguro iilan-ilan. Baka yung may ano bang tawag sa sakit na yon? Anorexia ba yon? Yung kapag kumain, inilalabas uli yung kanilang pagkain. Ano yung paborito niyong pagkain? Kasi kanya-kanya tayo ng paborito ng pagkain. Ang iba, ewan ko kung makaka-relate yung mga hindi Batanggenyo, humba. Yung humba, yung karne na medyo matamis, na may kasamang taba. Ang iba, paksiw. Ang iba, lechon. Dito sa Batangas, pag sinabing Batangas, bulalo. Diyan, may madadaanan kayo dyan. Kay Rose and Grace and Mando and LV ba yun? Elvis, yan. Masarap po ang bulalo dyan. Sa mga yan. At saka yung mga nadadaanan nyo dyan sa papasok ng pambansang dambana, masarap din po ang mga lomi dyan. Kung kayo ay Batanggenyo, ay talagang masarap ang mga pagkain yan. Ang iba naman, adobo sa gata. Alam ko, napakagaling ng mga Bicolano sa ganyan. Naalaala ko nung kami high school. Biglang naalaala ko nung kaming high school. Nag-aaral kami ng English literature. Yung teacher namin ay parang siguro to motivate us. Tinanong kami, class, mahilig ba kayong kumain? Anong paborito niyong pagkain? So, isa-isa kami nagsabi ng pagkain. Sabi niya, alam niyo ba, napakasarap nung sinangag. No? Tapos tuyo. Ang tawag sa amin ng iba ay sapsap o tinapa. Tapos sasabawan nyo ng kape. Napakasarap niyan, lalo sa agahan. Alam niyo ba kung anong lasa? Sabi ng aming teacher. Hindi po. Lasang kulangot. Sabi ng gano'n. Madali tayong makarelate sa pagkain. Sapagkat karanasan natin lahat yan. At ewan ko kung kayo'y maniniwala na isa sa kahinaan natin ay ang pagkain bilang tao. Kasi kailangan natin yan. Kailangan ng ating katawan para pagkunan ng enerhiya at lumusog tayo. Kaya nga, sabi nung iba, merong nakakaligtas sa putok ng bulkang Taal, pero walang nakakaligtas sa putok ng tiyan. Napakahalaga ng pagkain sa buhay natin. Kapag salat sa pagkain, ang katawan ay nagiging malnourished, dahilan upang tayo ay magkasakit. At maaaring maging daan din ang ating pagkamatay. At masama din naman ang sobra sa pagkain. Pag sobra sa pagkain, alam nyo na ang mangyayari. Tataas ang kolesterol, tataas ang sugar, lalaki ang katawan, at kung ano-ano pa, magkakaroon ng complication ang ating mga sakit. O magkakaroon ng iba't ibang sakit ang ating katawan. Pero alam nyo ba, ang totoo, ang pagkain naman ay instrumento lamang sa ating pagkabusog. Kung tutuusin, mas masarap kumain ng lechon, mas masarap kumain ng lomi, mas masarap kumain ng bulalo. Hindi lamang dahil sa timpla nito, kundi dahil sa ating kasama. Subukan nyo kumain ng lechon na ang kasama nyo inyong kaaway. Pag kayo ginanahan, ewan ko naman. Subukan nyo kumain ng masasarap na pagkain na kayo ay nag-away ng inyong asawa.
pambihira ang inyong tiyan at ang inyong panglasa kapag kayo nakakain ng busog, kapag kaganyan. Kasi ang pagkain naman ay instrumento lamang. Mas masarap ito at mas lalong sumasarap kapag tayo'y kumakain kasama ang pamilya, kasama ang kaibigan, kasama ang barkada at mga taong malalapit sa atin upang iparamdam sa kanila ang ating pagmamahal, pagmamalasakit at saya na sila'y nakasama natin. Di bali ng mahal ang presyo. Di ba ang mga tatay at nanay, kahit mahal ang presyo ng pagkain, hindi nanghihinayang para sa mga anak at para sa mga kaibigan dahil mas mahalaga ang pagsasama-sama at pagkikita ng mga kaibigan at kabarkada kaysa sa pagkain. Ang pagkain ay instrumento lamang sa loob ng salusalo. Kung kaya nga't ang lechon, ang pagkain ng lechon, ng adobo, ng pansit habhab, masarap dyan sa SM Santo Tomas, sa Buddy's Pizza, ay free po ito, wala pa itong bayad. Ay nagiging okasyon para sa mas malalim na relasyon at lumago ang ating pagkatao, hindi lang ang ating katawan, kundi ang ating kaluluwa. Tama, mali. O parang walang nangyayari. Tama, mali. Tama. Kung ang end ninyo sa pagkain ay pagkain lamang, walang kabuluhan ang nangyaring pagsalusalo o pagsasalusalo. Sapagkat ang pagkain, pag na-flash mo sa kubeta, tapos na. Pero yung pagmamahal na naiparamdam mo at pagmamalasakit at saya sa loob ng pagsasalusalo, yun kailanman ay hindi mawawala. Kaya ang pagkain ay nagiging instrumento lamang ng isang mas malalim na gutom. Hindi gutom ng katawan, kundi gutom ng kaluluwa sa pagmamahal, sa pagpapakita ng malasakit, sa pagkalinga, sa pag-unawa, in the context of salusalo. Mga kapatid, ganyan din ang nais iparating ng ating Panginoong Hesus sa atin at sa mga apostoles nung siya'y muling nagpakita after His resurrection. It was not the fish, but the salo-salo na nagbigay ng muling pagmulat ng mata ng mga apostoles sa dala-dalang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus, walang iba kundi ang ating kaligtasan. Kung paborito nating kumain at magsalo-salo, ganito rin o tila baga favorite din na gawin ng ating Panginoong Hesus ito, tuwing sila'y magsasama-sama ng kanyang mga apostoles, bukod sa pananalangin at pagpapagaling ng mga may sakit o paglilingkod sa kapwa. Sa katunayan, ang pagkain ang ginamit niyang instrumento utulay upang tuluyang maniwala ang kanyang mga tagasunod na siya ay muling nabuhay at naliwanagan ang kanilang isip. Despite Jesus' appearance, pagkatapos niyang muling mabuhay, and His invitation to touch Him, the apostles fully believed that He has risen only after the salo-salo with the fish. Hindi ang isda, mga kapatid, ang nagpamulat sa kanilang mga isipan para tanggapin ang katotohanang muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus, kundi ang pagsasalusalo bilang isang karanasan ng pag-ibig, pagkalinga, pag-unawa, pagmamalasakit at pagliligtas. Ano ang mayroon sa salusalo?
At ginamit ng ating Panginoong Hesus ito para malaman ng kanyang mga apostoles ang dalang katotohanan nito. Walang iba, kundi ang nasa likod ng pagsasalo-salo upang ipakita ng ating Panginoong Hesus ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit at ang katotohanan siya'y muling nabuhay within the context of pagsasama-sama at pagsasalo-salo. In other words, ang pagkain na kanilang pinagsasaluhan, ang pagsasalo-salo, ang naging okasyon kung saan nagkaroon ng pagbabahaginan, hindi lamang ng kanilang pinagsasaluhan, kundi ng laman-laman ng kanilang puso, ng laman ng kanilang isip in the context of the celebration, a joyous celebration. Kapag sa mesa, kayo ay nag-aaway, hindi ninyo maitutuloy ang inyong pagkain. Right? Right? Di ba? Tingnan ninyo, pag pinagagalitan nyo at sinesermonan ng inyong mga anak, sa harap ng pagkain, anong kanilang ginagawa? Nagwo-walk out. Bakit? Hindi lamang sapagkat sila'y nasaktan, kundi sapagkat mismong ang okasyon ng mesa ay hindi okasyon ng pag-aaway. Ito ay okasyon ng pag-uunawaan, pagmamahalan, in the context of a joyous celebration. Kaya pag ginawa ninyo ito, sa loob ng kainan, ay talagang maghihiwa-hiwalay kayo. Because you are not only hurting other people, you are also doing against the essence of celebration or eating in the context of celebration. Kasi ang pagsasalo-salo ay laging isang joyous celebration. Kaya pag nangyari ang pag-aaway sa loob ng misa, nagkakawala-wala o nagkakawatak-watak ang nakikilahok sa loob ng banal na mesa. Tingnan ninyo, kailan lalabas ang inyong napagalitang anak sa kanyang kwarto pagkatapos niyang mapagalitan sa mesa? Kapag wala na at hupana ang kanyang sama ng loob at handa na siyang makilahok uli at makisalo sa mesa. Hindi ba? Sapagkat whether we are conscious of it or not, ang mesa ay okasyon para magbahaginan ng pagmamahal at ng saya dahil sa pagsasama-sama at pagmamahal. Anything outside that in salo-salo ay walang lugar. Walang puwang. At yun ang katotohanan noon. Ngayong linggong ito, mga kapatid, sa ating mabuting balita, yan din ang pinapaalala sa atin kapag tayo'y nagsasalog-salo sa misa ng ating Panginoon. Meron ding lamesa na ang tawag natin ay misa. At sa misa, walang puwang ang pag-aaway. Walang puwang ang pagkamuhi. Wala ding puwang ang magkakaaway. Kaya nga, hindi makalahok sa banal na pagdiriwang ng banal na misa ang may galit sa kanilang puso. Sapagkat mismong ang kanilang konsyensya ang nagsasabing, hindi ako karapat-dapat makilahok sa misang iyan. Sapagkat ang esensya ng misang yan ay pagmamahal, pagpapatawaran,
at masayang pagdiriwang. In the context of our readings, it is more than just to announce and invite the hearers to believe in the resurrection, but to prefigure the institution of the Holy Eucharist, which is ay pagsasalo-salo sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus matapos na siya'y muling mabuhay. Kung kaya nga ang bawat nakikisalo sa kanyang katawan at dugo ay hindi lamang dapat mabusog ang katawan sa pagkain ng kanyang katawan at dugo, lalo't higit ang kanyang kaluluwa dahil sa pagmamahal at saya, bunga ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesus sa kanyang muling pagkabuhay. Kung kaya ang bawat nakikilahok sa tuwing tatanggap ng katawan at dugo ni Kristo ay hindi na dapat nagugutom sa kanyang kaluluwa. Si Kristo lamang ay sapat na. At yan ang ibig sabihin ng pakikilahok sa banal na misa. Bunga nito, sa bawat pakikilahok, sa salo-salo ni Kristo, na kung tawagin ay banal na misa, tayong lahat ay dapat nararanasan with an experience at magparanas ay mission ng karanasan sa pakikilahok sa misa. Ano yon? Pananampalataya kay Jesus na muling nabuhay. Kabukasan ng isip at puso para sa iba. Pagmamahal at galak sa karanasan kay Jesus at pagkabusog ng kaluluwa dahil sa kanyang muling nabuhay. Kung may paborito kayong pagkain, sana kasama doon hindi lamang ang lechon, hindi lamang ang lomi, hindi lamang ang chicharon, o ang laing at iba pang nakakabusog ng ating tiyan. Sana sa inyong kasama o sana kasama sa inyong paboritong pagkain at kainin at sana'y lagi kayong uhaw na tanggapin ang katawan at dugo ni Kristo dahil sa tuwing tayo'y kakain nito, binubusog nito ang ating kaluluwa ng pag-ibig at saya at kaliwanagan sa pananampalataya na ating dapat ibabahagi sa iba. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. upang matamo natin ang pagpapala ng Diyos at ating Ama. Ipamalas natin na tayo mga saksi ng ating pananampalataya. Sama-sama tayong dumulog sa Kanya upang hingin ang mga pagpapalang nakamit ng Panginoong muling nabuhay. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang pagpapalaganap ng pananampalataya sa Panginoong muling nabuhay ay buong katapatan nawang magampanan ng Simbahang Katolika at patnubayan nawa ng Espiritu Santo ang sambayanan sa pagiging matapat na saksi ni Kristo. Manalangin tayo.
Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang liwanag na dinala ng Panginoong muling nabuhay, ang tumanglaw nawa sa mga bansa sa buong daigdig, at ang maghari nawa sa buong sanlibutan ay ang kapayapaan at pagpapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang kagalakang dinala ng muling pagkabuhay ng bugtong na anak ay maibahagi nawa sa mga taong nasa gitna ng iba't ibang uri ng mga pangangailangan, kalumbayan at kaapihan, at maging saksi nawa sila ng matibay na pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang pagiging saksi na ninanais ng Diyos ay makita nawa sa pamumuhay ng mga angkan dito sa ating parokya, at maging ugat nawa ito ng ating matapat na paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Amang makapangyarihan, ang pagdulog nawa naming ito ay maging kaluguran mo upang kami ay iyong dinggin at gawing maging matatapat mong saksi na tumatahak sa daan ng kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo na bubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Jubilate Deo, omnis terra, servite Domino, in laetitia. Introite in conspectum eius, In exultatione, citote coniam Dominus, ipse Deus, ipse fecit nos, et non ipsi nos, populis Deus et nobis, Pascua eius. Jubilate Deo, omnis terra, servite Domino, in laetitia. introite in conspectum eius, In exultatione, Tuque portas eius in confessione, patria eius enis confite mini eini, laudat me nomen eius. Jubilate Deo, omnis terra, servite Domino, Tayo po ay magsitayo. in laetitia. Troite in conspectum eius, In exultatione. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak
na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ay pinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at Ama, ginagawa namin yun ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawano at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Tayo po ay magsitayo. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasawamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nagaling
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki na si Jesus ay ating Diyos, ang tunay na kaligtasan. Magdalakasay na buhay, tinubos sa sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y nanalangin at nagpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na, sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki. At sanggapin, biyaya ng Diyos, pangako niyang kaligtasan. Magalak sa pagkabuhay ni Jesus na kanyang anak. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na, sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ating sundin,
ating dinggin, ating ipagmalaki. Na si Jesus ay ating Diyos, ang tunay na kaligtasan. Magalak at siya'y nabuhay, tinubos ang sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na, sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki. At tanggapin biyaya ng Diyos, pangako niyang kaligtasan. Maganap sa pagkabuhay ni Jesus na kanyang anak. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na, sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na, sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ikaw lamang, o aming may kapal, nag-aalay ng buong pagmamahal. At tinapay at alak, pag-asa ng bigo, handog sa bayang napapagal. Umabalik, o aming Panginoon,
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbungan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po para sa mga patalastas. Una, sa inyo pong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. On social services, may libreng laser tuli na gaganapin sa Divine Mercy Hall sa April 27, 2024 sa ganap na 7 ng umaga hanggang 2 ng hapon para sa unang 100 mga binatilyong Tomasino na walang kakayahang makapagpa-ospital mula edad 5 hanggang 16 na taong gulang. Maaari kayong magpalista sa opisina ng Pambansang Dambana o makipag-ugnayan sa mga detalyeng nasa screen hanggang April 23 lamang. Ikalima, narito po sa atin ngayon ang mga taga-simbahan ni San Joseng Manggagawa sa Inusloban, Lipa City upang magbenta ng raffle tickets para sa kanilang pagpapatayo ng simbahan. Sila po ay nasa bandang likuran ng simbahan. Atin po silang suportahan. Ika-anim, ang Hearts of Jesus and Mary St. Padre Pio Prayer Group ay magkakaroon ng fun run ngayong darating na May 1, 2024 sa ganap na 5 ng umaga. May available pong t-shirt para sa Run for Hope na ito. Sila po ay matatagpuan sa bandang gilid ng simbahan. Atin din po silang suportahan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 11 ng umaga. Maraming salamat po at panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo na po para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalalo na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala.
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Iwasan po sana natin na magkalat ng ating mga basura sa loob ng simbahan. Ang simbahan po ay isang banal na lugar, isang bahay dalanginan. Meron po tayong mga nakakalat na mga lalagyan ng ating pinagkainan at basurahan para hindi po ma-desecrate ang napakabanal na lugar na ito. At sa gayon ay maturuan din natin yung ating mga anak, yung ating mga mahal sa buhay na mayroong tamang paglalagyan ng ating mga basura. Marami pong salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Alleluia.